Noong 15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea. Si Herodes naman ang pinuno ng Galilea, at ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Trachonitis, at si Lisanias naman ang pinuno ng Abilenia. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifas. At dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, "Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kaniyang dadaanan. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar at patagin ang mga bundok at burol. Tuwirin ninyo ang likulikong daan at ayusin ang mga bakubakong daan. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong ng mga tao si Juan, "Ano ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Kung mayroon kayong 2 damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain." May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot si Juan, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao, at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipas sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega, at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Kahit ang pinunong si Herodes ay pinagsabihan niya, dahil kinakasama nito ang hipag nitong si Herodias, at dahil sa iba pang mga kasamaang ginawa nito. Sa bandang huli, nadagdagan pa ang kasalanan ni Herodes, dahil ipinabilanggo niya si Juan.